of the Housing, Community Development and Settlement Department, formerly Urban Poor Affairs Office. So tama po ang discuss po ng ating taga-disud, ni attorney, na kami po yung pinakamaraming backlog. Kasi ang Quezon City po ang pinakamalaking city sa National Capital Region. Kami din po ang pinakamaraming population, 3.2 million. And 1/3 of that population is informal settler families. Pero hindi po ibig sabihin na informal settler families, sila po yung walang kakayahan talaga. Sila po yung may mga kakayahan pero wala po silang authority to use the property. Kaya classify po namin sila na informal settler families. So before po ako mag-proceed, I would like to express my sincere gratitude to the CREBA sa pag-ibita po at may-present po namin kung ano po ang ginagawa ng Quezon City sa programa po babae. At suporta din po sa ating programa ng ating national government. To Sir Toti, the National President, Toti Carino, sir, to the National Chairman, Jerry Navarrete, sir, good afternoon. And Sir Mars. Sir Mars po ay miyembro ng aming local housing board. Kaya doon na lamang po na ibita po kami ng CREBA. Humingi po ako ng tulong, Sir Mars. Sir Mars, tulungan mo po ako dito. Baka po mali or yan po yung minex mo sa akin. And si Pres Nodale po, nakatrabaho po ng aming syudad. Pero ngayon po, inaayos po kami, sir. I will comply lahat po ng iyong request. Yun lang po, sir. Nandun po ako sa side na ang opisina po namin nangangasiwa ng informal settler family. So, nandun po kami, pinoprotektahan po namin sila para magkaroon po sila ng katiyakan sa paninirahan. Ang aming mayor, Mayor Joy Belmonte, nasa number 2 ng kanyang 14-point agenda ang build more homes. So, nandun po kami sa katiyakan sa paninirahan. And yung topic po na ibinigay po sa akin ngayon, yung streamlining ng permits and licensing. Ang aming lungsod ay mayroong comprehensive socialized housing code. Doon, inatasan ang aming opisina na Housing, Community Development and Settlement Department para sa lahat ng mag-negosyo or mag-i-engage into socialized housing sa Quezon City. Alam po namin na with regards sa building permit, alam po namin na alam po ninyo kung paano po siya i-comply kasi nakakahon po siya, kailangan lang po ng tamang tao kausap. Ang aming mayor po, once na sinabi niya na housing project ito, dahil number 2 ito sa kanyang 14-point agenda, ang aming opisina po ang mag-a-assist sa lahat ng developers or mag-engage ng negosyo sa pabahay sa lungsod para kami po ang makikipag-usap sa building official para po ma-assist po namin kayo. Ang usual na problema lamang po talaga ng mga developers sa Quezon City ay ang locational clearance. Lagi po, height restriction, wala sa zone, pero binibigay po ng ang aming mayor, direktiba ng aming mayor sa locational clearance officer namin ng City Planning Development Department at building official na kung lahat ng assistance na pwede ibigay, technical assistance ay i-provide sa developer. Kaya po, ang aming opisina din, kung kailangan ng certificate of exemption sa aming sanggunian, kami po mismo ang mag-i-endorse ng certificate of exemption at kami din po mag-depend. So parang tulong po ng aming mayor sa mga developers. Yun po pinaka-problema po talaga ng developer. Sila sa gobyerno, pero ang nangyayari, yung category ay nahihirapan din sila kung paano nila matuloy ang proyekto. So katiyakan sa pinirahan ng number 2 sa aming 14-point agenda ng aming mayor, ang aming lungsod po ay dati ay sa community mortgage program lamang umaasa. So ito po ang proyekto ng Social Housing Finance Corporation, pero simula 2019, pagkaupo po ng aming mayor, wala na pong pondo sa community mortgage program, sa Social Housing Finance Corporation, hindi na po siya naglaan ng pondo sa Quezon City. Pero sobrang pasalamat ng aming lungsod dahil sa datos ng Social Housing Finance Corporation, Quezon City po ang may pinakamaraming na-take out sa community mortgage program. However, dahil hindi na po siya nalaan ng pondo ng 2019, ang aming lungsod po ang naglaan mismo ng pondo para ipambili ng mga lupa
na pagmamayari ng mga private landowners. Doon na po namin nabili yung property na kapartner po ni Sir Rodalya ng Revamp. So, kaya po nagkaroon po kami ng engagement with Sir. So, lahat po ng property na yun, city government ang bumibili. Binibili po namin sa lahat ng mga private landowners. Once na nabili po namin, sisegregate po namin yung title at kung ano po yung bili namin sa property, yun din po mismo ang aming benta sa mga tao, excluding the road lots and yung mga open spaces. So, parang pinadali po siyang community mortgage program. At dun po, we're requesting the assistance po ng mga developers kung paano po natin. Kasi nga po, lupa lang po yung binili po namin. So we are now in the process kung paano po yung paggagawa ng kanilang mga bahay. Okay? Next slide please. Yan po yung datos kung ilan na po yung nabili po namin. Sa total po, nasa 66.6 hectares ang nabili ng ating lungsod ng mga lupa sa Quezon City. Okay? Next slide please. Mga progresibong programa ng aming lungsod. Construction of housing units, vertical housing and turnkey. So pinokus ko lang po dun sa tatlong programa. For the construction of housing units, kami po ay patuloy pa rin. Wala na po kaming horizontal development, lahat po kami vertical development, nagsisimula na sa 5-story pataas. We have an existing housing project na 5 stories sa Barangay Bansa, Payatas, and Barangay Bagbag. We have a 12-story sa Barangay Balingasa sa likod ng Cloverdale. And meron po kami ngayon na isang proyekto, yung turnkey po namin. The Urban Deca Homes Commonwealth, na meron pong 2,669 units na 13-story per building, may 4 na buildings, binili po siya ng Quezon City Government. Ito po yung po pwede po namin na i-offer sa lahat ng developer na build nyo po ang inyong, kung may lupa po kayo sa Quezon City, pwede nyo pong i-build yung inyong development and bibilin po namin pakatapos. Dito po sa Urban Deca, kasi po na pag condominium na meron na po siyang certificate, condominium certificate of title, kahit hindi pa naitatayo. Pero may CCT na po siya. Meron lang pong bond na kailangan isubmit sa city government na gagawin po niya, and we can enter into a memorandum of agreement. Ito po yung pinaka gusto pong iparating ng aming mayors sa mga developers na willing po ang Quezon City Government to partner with the developers para po, kung meron kayong project, kami po yung sure buyer po ninyo. We have a database of 57,000 applicants, housing applicants, with category. Meron po kami kung ilang income level nila, nilagay po nila sa kanilang housing application. Kahapon, kami po ay nag-raffle ng aming mga applicants for our rental housing na meron po 301 available units. Quezon City Government is implementing a rental housing program sa ngayon. Lahat po ng vertical housing namin ay rental po siya. And for this Urban Deca, ang upa po na rent namin per month ay 800 pesos per month plus 55 pesos per square meter maintenance dues or association dues. Sineparate po namin yung pagbayad po nila ng kanilang monthly rental. But the Quezon City Government po ay we are supporting the 4PH program of the national government. Ano po yung ginawa ng aming lungsod para po sa kanila ma-distinguish namin yung programa. Sa lahat ng programa ng city government, rental po kami. So sa lahat ng informal settlers, families ng aming lungsod na mayroong capacity to pay, sila po ang ini-endorse po namin sa 4PH housing program. Marami pong informal settler families sa Quezon City na mga police, mga teachers, mga government employees. Kaya sila po yung nag-qualify or yung ini-endorse po namin, at pag-ibig members na ini-endorse po namin sa Department of Human Settlement and Urban Development. And sa ngayon po, meron po kami isang ongoing construction sa Barangay Santa Monica for the 4PH.
Okay, next slide please. So yan po yung aming project po ngayon, the Payatas, the Baysa, and the Balingkasan. So the Balingkasan is the 12-story vertical housing, the first po na tinatayo ng aming lungsod. Next slide please. Yan po, the Urban Deca, the Memorandum of Agreement signing, hindi pa po siya tayo, parang reselling, basta po meron individual certificate, condominium certificate of title, the city government's willing to buy, and the performance bond yung ilalagay lang po para po ma-contract namin yung pagbili sa development. Okay, next. Quezon City Tax Incentives. Ito po yung pinakabago na ginawa po ng aming lungsod para po sa mga developers. Next. SB 2219, series of 2013, as amended by SB 3296, series of 2024. May nakikita po ako na mukhang nasa part din po, kasi pinipresent din po ito ng aming investment affairs. Nakakita ko po may mga member po dito ng chamber ng Quezon City. Alam na lang po nila ito. Ito po yung highlight po ng Quezon City government po sa ngayon. Ang pagbibigay po ng tax incentive sa ating new medium-large enterprise with an asset size of above 15 million, excluding land value, may apply for 2-year exemption from business tax, amusement tax, franchise tax, real property tax, on registered land, new buildings constructed within 2 years from registration. So if you invest po sa Quezon City ng pabahay, housing, part po yan, you can avail of our tax incentives for 2 years. So, kung hindi ko man po matake lahat, I will be more willing to answer po dun sa specific questions. Pero sa ngayon po, ang aming lungsod po ay prioridad ang katiyakan sa paninirahan ng lahat ng taga-Q citizens. And meron po kami lahat ng options. And for the one-stop shop, sa part po ng city government, ang aming opisina, the Housing Community Development and Resettlement Department, ay task ng aming mayor to facilitate. So kami po yung magiging representation po ng inyong mga developer sa mga opisina po ng aming lungsod, sa mga departamento ng aming lungsod, sa building official, locational clearance, and if needed, dun po mismo sa city council po namin. And nung kausap po namin, kausap po si Ma'am Techi regarding po dun sa bill of materials para magkaroon po ng pamantayan. Pagdating sa i-build na building, ito yung presyo, alam po natin. Na-discuss ko po ito sa aming mayor, at tuwa po aming mayor, at excited po siya na kung pwede niyo po kaming matulungan, mag-guide, ay kami po are more than willing to accept po yung inyong mga proposals. And sa ngayon po, ang aming city engineer, Attorney Dale Peran, is a structural engineer and a lawyer. So siya po ay nag-drop na din po ng aming detailed engineering activities with corresponding cost and the bill of materials. And later po, kung may mga katanungan, I'm more than willing to answer po. Maraming salamat po.